Pagka-uwi ng mama ni na Shimizu ay agad itong nagpaalam na payagan siyang makapunta sa Amerika. Nung una ay ayaw nitong pumayag pero nang malaman mula kay Taiga na kaya gustong pumunta ni Shimizu sa Amerika ay dahil kay Goro ay pumayag na ito, at sinabi pang siya na ang bahala na kumausap sa papa ni na Shimizu, bagay na labis na ikinatuwa ng dalaga. Makalipas ang ilang linggo ay nakarating na si Shimizu sa Amerika, ngunit sa kasamaang palad ay bigla na lang itong nasiraan ng sasakyan sa kalagitnaan ng mahabang daan kung saan puro puno lang ang kanyang natatanaw. Dahil doon ay wala siyang ibang pagpipilian kundi ang maglakad at maghanap ng telepono, pero halos palubog na ang araw ay wala pa rin siyang nakikita. Nahihilo at halos hindi na kayanin pang maglakad ni Shimizu pero napawi ang pagod nito nang makita ang karatula ng isang hotel. Subalit nang pumunta siya doon ay isa na pala iyong sira-sira at abandonadong hotel kaya napaupo na lang ang dalaga sabay iyak. Habang umiiyak si Shimizu ay dumating naman sina Goro at Kin kaya tinulungan siya nito na gawin ang kanyang sasakyan. Pagkatapos ay umuwi sila sa dorm ni Goro at sabay na kumain ng hapunan. Doon ay nakiusap si Shimizu na payagan siya ni Goro na manatili muna doon dahil naubos na umano ang pera ng dalaga sa pag-arkila ng sasakyan, bagay na labis na ikinagulat ni Goro. Hindi pumayag si Goro sapagkat ayaw umano nitong ma-distract at mapabalik sa minors kaya napilitan si Shimizu na umalis, pero bago iyon ay inisip ng dalaga na ayaw lang talaga ni Goro na mapalapit sa kanya habang siya ay pilit na gumagawa ng paraan para sa kanilang dalawa. Dahil doon ay hinabol ni Goro si Shimizu at ipinaliwanag ang paniniwala niya na ang babae at lalaki ay hindi nagsasama hanggat hindi pa kasal, at inamin din niya na mahal niya ang dalaga. Naintindihan naman iyon ni Shimizu kaya naghanap na lang ito ng mumuraing hotel na matutulugan. Kinabukasan, tinanghali ng gising si Shimizu kaya nagmadali itong mag-ayos para panoorin ang laro ni Goro para sa Hornets. Pagkatapos ay sabay na silang umuwi at habang naglalakad ay niyaya ni Goro si Shimizu na mamasyal kinabukasan dahil wala naman siyang gagawin. Subalit kinagabihan ay biglang tinawagan si Goro ng boss para sabihin na mag-impake na ito at kunin ang flight papuntang Los Angeles. Nagulat at nagtaka si Goro kung ano ang dahilan ng biglaang pagpapadala sa kanya sa LA, pero sinabi ng boss na doon na lang malalaman ni Goro ang kasagutan. Pagkarating sa isang minor league stadium ay nagulat si Goro nang makita na naroon ang kanyang ama kaya nagtaka na naman ito. Doon sinabi ni Shigino na umusad na ang Japanese team dahil nagawa nilang maging first place sa Asian Preliminary sa unang round, at kaya umano sila naroon ay para naman sa second round na gaganapin doon. Nagtaka si Goro kung bakit siya naroon kaya sinabi na rito ni Shigino na iyon ay dahil napili si Goro na representative para sa Japanese national team. Kaalangan umano nito ang Noy nagkaroon ng injury na si Saguro, bagay na hindi mapaniwalaan ni Goro. Maya-maya pa ay isinama na ni Shigino si Goro sa field kung saan naroon ang iba pang miyembro ng team. Naroon din si Toshi dahil pagkatapos umanong umalis ni Goro sa training camp ay biglang nagpakitang gilas si Toshi kaya napansin iyon ng manager at napili para sa national team. Habang nag-uusap ang mag-ama ay dumating si Coach Sasaki na humingi ng paumanhin kay Goro dahil sa biglaan umano ang lahat. Nung una ay nag-aatubili pa si Goro na tanggapin ang alok ng coach, ngunit matapos niyang makipag-usap kay Toshi tungkol sa kanilang mga makakalaban, at nang malaman ni Goro na haharapin nila ang Amerika kapag umabot sila sa finals ay nawala ang kanyang pag-aatubili at nagbalik ang matatag at determinado niyang personalidad. Nang malaman ni Shimizu ang tungkol doon ay pumunta rin ito sa Los Angeles. Pagkarating sa airport ay nakasalubong niya si Silva, isa sa mga manlalaro ng Venezuela. Nagandahan ito kay Shimizu kaya sinubukan nitong ibigay ang cellphone number sa dalaga nang bigla namang dumating si Goro. Habang kinukumusta ni Goro si Shimizu ay napadaan naman si Sanchez kaya nagkita silang dalawa doon. Nag-usap ang dalawa at biglang natawa si Silva nang marinig na si Goro ay isa sa mga players ng Japanese team. Sinabi pa nito na mukhang wala ng magagaling na players ang Japan kaya kumuha na lang ang mga iyon ng minor leaguer. Dahil doon ay niyaya na ni Sanchez si Silva pero sinabi rito ni Goro na tumawa lang ito ngayon hanggat gusto nito dahil bukas sa laban nila ay ipapakita niya rito kung ano talaga ang tunay na Japanese baseball. Kinahapunan, habang nag-insayo sina Toshi at Goro ay sinabi ni Coach Sasaki na si Toshi ang napili nilang DH 6th batter ng team. Nang sumunod na araw ay nagsimula na ang laban nila kontra Venezuela. Sa top ng first inning, nakapagtala si Kyoshiro ng isang run tulong ng isang bunt. Maganda ang naging panimulang laro ng team ni Goro, at nang si Toshi na ang pamwesto bilang batter ay tumira ito ngunit nabali ang kanyang bat kaya na-out siya sa isang double play na nagtapos sa offensiba ng Japan sa unang inning. Sa ibabang bahagi naman ng ikalawang inning ay nakakuha si Harada ng 2 outs, at si Silva ang kasalukuyang batter. Tumira si Silva at nakapagtala ng isang run si Pidnio, kaya naging tabla ang laro sa score na 1-1.
Subalit nabalian ng catcher na si Daumoto habang tumatakbo si Pidnio kaya napilitan ang coach na palitan na ito ni Toshi. Sa pagpapatuloy ng laro ay nakapagtala pa ang Venezuela ng 4 na run bago matapos ang inang. Sa ikalawang inang, nakadagdag pa ang Venezuela ng 2 run, kaya naging 7-1 ang score pabor sa kanila. Nagpatuloy pa ang game, at nasa ika-6 na inang na nang dumating si Shimizu sa stadium at hindi ito makapaniwala nang makita na 6 na ang lamang ng Venezuela sa Japan. Sa itaas ng ika-6 na inang, naka-score ang Japan ng 1 run kaya naging 7-2 ang score. Dahil doon, sa ibabang bahagi ng ika-6 na inang ay pumasok na si Goro sa laro bilang pitcher at ng mga oras na iyon ay si Silva naman ang nakapwesto bilang batter. Nung una ay nagkaroon pa ng problema ang Team Japan dahil kay Toshi Nanoy magulo umano ang takbo ng isip kaya pinagsabihan ito ni Goro na ayusin ang sarili at magtulungan sila para maayos ang malaking problema na kinakaharap ng team nila. Natauhan si Toshi sa mga sinabi ni Goro kaya nang pamwesto na ito ay sinabi niya sa sarili na hindi pa sila natatalo at hindi pa tapos ang laban kaya ibibigay niya ang makakaya niya hanggang sa matapos ang laro. Matapos ang ilang pitch ni Goro ay na-strikeout niya si Silva gamit ang kanyang 4th ball. Pagkatapos nyon, sa itaas ng ika-7 inang ay nakapuntos sina Goro at Kyoshiro ng 2 run, kaya naging 7-4 ang score pabor sa Venezuela. Nagpatuloy pa ang laro hanggang sa si Toshi na ang nasabat, at ang ace player na si Valenzuela ang pumasok bilang pitcher ng team ng Venezuela. Ginawang inspirasyon ni Toshi si Goro at inisip na malaki ang inaasahan ni Coach Sasaki sa kanya kaya ginawa niya ang lahat hanggang sa nakapagtala siya ng isang Grand Slam, kaya naging 8-7 na ang score pabor sa Japan bagay na labis na ikinatuwa ng buong team. Gayunpaman, hindi pa rin sumuko sa laban ng team ng Venezuela. Subalit sa ibaba ng ika-9 na inang, muli na namang na-strikeout ni Goro si Silva at matagumpay na naisara ang laro kaya nanalo ang Japan sa score na 8-7. Pagkatapos ng laro, pinag-usapan ng team ng Japan ang susunod nilang makakalaban, ang Korea. Ngunit sinabi ni Tendo, isa sa mga pitcher ng Japan, na ang kanilang pagkapanalo kanina laban sa Venezuela ay isang malaking tsamba lamang at wala umanong masyadong nangyari na dapat ipagmalaki sabay tingin kina Goro. Shoutout nga pala sa inyong lahat na palaging nagko-comment sa atin. Mag-comment lang kung nais nyo din magpa-shoutout para sa sunod kayo naman ang mapasama sa shoutout natin, like na din sa ating video para mas madami pa makapanood sa ating video. Enjoy! Like and subscribe para sa mga ganitong content na ilalabas natin, malaking tulong din sa channel natin yan, basta enjoy lang tayo pal age.